Sobrang dami ng langis, so pumapatak dito sa sahig. Ayan, so ang problema, no, dito galing sa o-ring, dalawang o-ring dito. Ayan, diba, maraming langis, oh. Okay, Ford Everest ang ating gagawin ngayon at i-share, guys. So check natin yung preyo niya, no. So ito na lang, kunti na lang yung natira, no. So wala naman tayong may mga sign dito, guys, na posible may leak. So unahin lang natin, importante ma-check up natin yung evaporator. Bali tanggalin natin yung dalawang evaporator sa front at saka sa rear para ma-leak test natin. So yun, share natin, guys, kung anong problema niya. Okay, so pull out lang natin muna yung para ma-leak test. Okay, yung atubang pa lang na out natin, no. Okay. So wala naman siyang sign ng oil. So leak test natin para sigurado. So next natin yung sa likod naman. Kasi nakadepende kasi ito kung saan yung unang magkaroon ng leak, atubang or likod. Punta lang tayo sa likod, guys, kasi may mga oil dito na galing sa fitting. Yan. Sobrang dami ng langis, so pumapatak dito sa sahig. Ayan. So ang problema, no, dito galing sa o-ring, dalawang o-ring dito. Ayan, diba, maraming langis, oh. Guys. Okay, so tanggalin na lang natin to kasi nabuksan na naman, then i-leak test to, tapos palitan natin to ng o-ring, itong dalawa. Okay, so ito na, guys, no, ito bakit siya nagkaroon ng leak. So tingnan niyo yung o-ring, oh, naka-flat na siya sa kanyang silog-silog or sa kinalalagyan niya, no. Hindi na siya nakaangat, so ibig sabihin kisil na yung o-ring, pati din sa 5.8, oh. Yan. So dapat nakaangat siya sa dito, nakaangat siya din yung isa. So sa ngayon ang sa kanya is nakalubog na dito, so mag-leak siya, guys, kasi kisil na yung o-ring. Dapat nakaangat siya dito. So ayan, umaangat sa kanyang silog-silog dito na nilalagyan, no. Okay, so makasave si sir kasi walang problema yung evaporator. Dito lang yan sa o-ring. Grabing langis, guys, sobrang dami. Ayan. Okay, then dito may fitting dito sa ilalim ng sa itaas ng gulong. So, yan, may fitting din dito. Tapos may siya, parang siya ng langis, no. So gawin natin, no, buksan din natin to, guys, para ma-check yung o-ring. Tapos kung kailangan palitan na lang natin. Okay, okay, so pinabalik ko na tong evaporator, then yung sa front pinabalik ko na rin, no. So walang leak doon sa ating dalawang evaporator. So medyo luma na siya kasi original pa to, pero wala naman siyang leak, no. So wait na lang natin kung kailan siya magka problema, no. So ngayon ito yung ating o-ring na pinull out na galing dito. Yan, maliit na siya, nakalubog na siya dito sa kanyang nilalagyan, no. Okay, magpalit na tayo. Marami tayong o-ring dito. Ito yung gamitin natin na bago, 516 na medyo makapal para good sa ating pang 134A. Yan. Tapos ito 5.8. Ayan, no. So kung makita niyo, guys, no, angat siya ng konti dito sa kanyang nilalagyan. Yan, dapat nakaangat siya para pag pasok doon sisikip. Okay, ayan, so balik ko lang
Tapos symbol na natin, tapos mag reprocessing na tayo. Maglagay na tayo ng freon. All right. Okay, ito na guys. Tapos na yung unit. Yan, nakapaglinis na kami ng condenser. So yan, basa. Then yung freon, good na rin. So yun, nagmo-moist na yung ating, ayan. So maganda na ang lamig. Okay, so yun lang yung problema, yung fitting lang sa likod. Nagpalit tayo ng o-ring kasi luma. Nagkaroon siya ng leak. Ayan, okay na. So ito po yun siya. Okay, so tapos na guys. Thank you for watching. So yun lang ating mister dito. Good ang dalawang evaporator, yung mga o-ring lang, saka cleaning, reprocessing. Okay, thank you for watching.